Good afternoon everyone. Pag-usapan po natin ngayon ito pong kakatapos lang na eleksyon kahapon na kung saan ay marami po nagugulat sa resulta ng eleksyon nung nag-umpisa na po ang bilangan sapagkat biglang bumulusok itong si BBM at Inday Sara sa bilangan na nakaipon kaagad ng maraming boto at tinambakan po yung kanilang mga kalaban. Una na dito sa mga nagugulat ay itong grupo ng mga oposisyon na hindi po nila inaasahan na sa pag-umpisa pa lamang ay kaagad ng mabilis dumami ang boto ni Marcos at saka ni Inday Sara. Kaya po tiyak na po na si Marcos ang susunod na Pangulo at Vice President si Inday Sara sa tagpong ito. Kaya sa ngayon ay ang mga opposition ay tila hindi makapaniwala sa nangyayari na biglang kabilisan ng pagwagi ng Marcos at Duterte tandem sa eleksyon. Sa kasalukuyan nga po ngayon, ngayong araw na ito, ay mayroon pong grupo ng mga kabataan na nagprotesta sa Comelec dahil po sa kanilang pagkabigla na hindi nila akalain na ito pong survey sa mga nakaraan na kampanya ay magkatotoo pala. Kaya po ay mayroon pong mga nakatala ngayon na kaninang umaga, mga bandang alas 9, alas 10, mga kababayan, na nakita natin na mayroon pong nakatala si Marcos doon at Inday Sara ng 30 million votes. Napakalaki po. Samantalang si Lini ay mayroon lamang 14 votes na 14 million votes ang nakatala doon po sa resulta ng bilangan. Dito mga kababayan, bagamat ito ang bilangan na ito ay partial, unofficial counting, ay mayroon na lamang na 12 million votes ang natitirang bibilangin po. So ibig sabihin, ang natitirang 12 million votes ay napaka-kaunti na lamang po na para at hindi na rin po sapat na makahabol si Leni Robredo kay Marcos. Yun po yung nakakita natin. Mayroon na lamang pong 12 million votes ang natitira. Si Robredo mayroong 14 million 500 votes sa kasalukuyan. At si Marcos ay mayroong 30 million mahigit na mga boto sa kasalukuyan. At ang natitirang 12 million votes, mga kababayan, ay kulang na po at hindi na kayang habulin si Marcos sapagkat yung 12 million votes na natitira ngayon ay hindi po kay Robredo lahat yon. Majority doon na boto ay kay Marcos. Kaya wala na po na tsansa na makahabol. Kaya dito mga kababayan, ang nakatala dito na mga porsyento na nabibilang ay nasa mahigit 60% na po yan. Kung ipagpalagay natin na hindi nakaboto ang 67 million registered voters, ipagpalagay na lang natin na 65 million votes. Pero hindi po natin natitiyak kung anong figures o gaano kadami yung nakaboto ng mga registered voters.
sapagkat wala pa pong report na ganon. Kaya mga kababayan ay ito pong lamang ni Marcos at Inday Sara na hindi po sila nagkakalayo masyado silang dikit, halos magkaparihas yung kanilang buto ni Inday Sara, sapagkat kahit dublihin pa po yung buto ni Lini, hindi pa rin po sapat na makahabol sa kay Marcos. Ganun po yung nakikita natin. Ang boto ni Robredo, hindi pa rin po mahabol si BBM sapagkat masyadong malaki. Sa katunayan nga po, yung ating estimate noon sa wala pa ang election, bago pa dumating ang election, ay si Marcos ay makakuha lamang ng 20 to 21 million votes. Pero hindi po Ngayon ay umagbot ng 30 million plus ang boto. O mayroon pang 12 million votes na bibilangin na hindi pa po na-release. So, dito mga kabayan ay nagtagumpay na ang taong bayan at ang mga Marcos sa loob ng 40 taon na naghihintay ay makakabalik na po sa Malacanang, sa kanilang original na tirahan. Napakaganda nun mga kababayan pakinggan. Tagumpay ng taong bayan at tagumpay ni Marcos, at sila po ay tiyak na babalik po sa Malacanang. At kagabi sa nagsimula na yung pagkatapos noong makita kagabi ng nakitaan ng malaking kalamangan si Marcos, ito pong mga supporters ni BBM kapon doon po sa tapat ng kanyang headquarters sa Mandaluyong, then po sa may EDSA, ay nag-celebrate na po, nagsasayawan na at nagkaroon na po ng traffic doon sa EDSA kagabi. Kaya hanggang po sa kinabukasan, kaya ganun po yung celebration na nangyari kagabi. Hanggang ngayon po. Katunayan, kanina ay mayroon na pong celebration doon mismo sa labas ng headquarters ni BBM. Hindi natin alam mo anong building yun. Pero napakaraming tao ang dumating doon. Nandoon sila Attorney Glinchong at iba pang mga celebrants doon na umaatin. Nandoon yung pamilya Marcos, mga kababayan, at si BBM. So yun po yung tagumpay. Bakit po? Sapagkat yun pong celebration na yan ay nakakatiyak na po na hindi na po maaring habulin si Marcos. Kasi 12 million na lang na buto ang bibilangin mayroon ng 30 million plus si Marcos at si Inday Sara. Kaya wala na pong pangamba. Pero ganun pa man, hindi pa tapos yung bilangan. Sang-ayon kay BBM, ay dapat pa rin po nating bantayan. Yun po yung mensahe ni Marcos, mga kababayan. So dito mga kababayan ay ang buto na yan ay hindi na po dapat magkaroon ng pangamba ang ating mga kababayan, sapagkat yung buto na yan ay hindi na po magbabago yan. Bagamat siya ay partial, unofficial, yan na rin po yung buto na yan ang babatayan. Ngayon ay nagkaroon na yung babatayan ng Comelec at kasalukuyang nagbibilang ngayon ang Comelec diyan. At sa Mayo 23 nang mag-resume ang Congress ay bibilangin na rin po yan doon, final. At tuloy-tuloy na po yung proclamation doon kay Marcos at Inday Sara pagkatapos ng proseso sa Congress. Sapagkat yan po yung batas na sa 1987 Constitution, ayan po yung nakasaad
na kailangan Kongreso mag-proclaim, bibilangin ng Kongreso pagkatapos ay i-proclaim. So yan po. At sinabi ng Pangulong Duterte na nakahanda na siyang lumisan sa Malacanang. Pero palibhasa ay June 30 pa po ang kanyang termino matapos. Kaya June 30 pa rin po, ang bandang tanghali ay papasok na ang bagong administrasyon, si Marcos. At iyan ay panahon na talaga na ang mga Marcos ay babalik na sa Malacanang, sa kanilang kapangyarihan. At sa nagaganap ngayon ng pamilya Marcos at Duterte ay kapwa po nagwagi. Ang pamilya Duterte ay nagwawagi sa kanilang kanilang pagtakbo sa posisyon tulad ni Inday Sara sa pagka-vice presidente sa Unitim at si Basti landslide din po ang panalo doon sa Davao bilang mayor. At ang mga Marcos naman, mga kababayan, tulad ni BBM, landslide ang pagkapanalo niya ngayon dito na tinaguri ang kauna-unahang nahalal na Pangulo na majority president sapagkat siya lang po ang nakakuha ng sobra-sobrang boto na kung tawagin ay majority votes ang nakuha niya. Kaya siya po ang kauna-unahan. At yan po ay landslide. Ito pong kanyang anak na si Sandro ay panalo din po doon sa pagka-congressman sa Ilocos Norte. So dito mga kababayan ay nakikita natin na ang pamilyang Duterte at Marcos ay parihong nagwawagi sa halalang ito. Si Basti sa pagka-mayor at BP naman si Inday Sara. So yan po mga kababayan ay talagang totoo sa kasaysayan na nakalipas na panahon na inaakala natin at lalo sa mga kabataan na mga hindi pa nila nalaman ang kasaysayan tungkol sa mga Marcos ay nakita ninyo ngayon ay nagkaroon po ng reklamo o rally dyan ngayong araw na ito, kanina lamang, doon po sa Kumilik sapagkat hindi makapagpaniwala sila na ganun kabilis ang pagkapanalo ni Marcos sa malaking puto na nakuha niya at Inday Sara. Lumalabas tuloy na yung Kumilik pa ang may kasalanan mga kababayan. Kasi alam niyo kung bakit mabilis yung election o paglamang ni Marcos at Inday Sara sa bilangan sapagkat po ay computerized po tayo. Noon sa panahon ng mga nakarang administrasyon, kung bakit ganun kabagal ang computerized system sa ating eleksyon, sapagkat po may mga anomalya ang Kumilik noon, ang nangyayari noon sa mga bilangan na yon, sa panahon mga administrasyon na yon. Kita mo ngayon na walang mga hokus-pokus, walang magic dyan sa ating eleksyon ngayon. Di ba napakabilis ang bilangan? O isipin mo, nag-umpisa ng bilangan kagabi alas 7, alas 8. Pagdating ng alas 9, mayroon na kaagad 12 million votes si Marcos. Tinambakan kaagad si Robredo. Kaya itong grupo ng oposisyon ay hindi nila naunawaan yun marahil sapagkat noong panahon pa lamang ng kampanya ay hindi nga po sila naniwala sa survey. Kaya yung pong survey ng mga kampanya tulad ng Palsisya, SWS, Tangkiri at saka Laylo reports ay pasalamatan po natin yan
sapagkat napakaganda po ang kanilang ginawa. Napaka-accurate ang kanilang mga predictions sa eleksyon na ito. Kung matatanda natin, balikan pa natin yung panahon ni Aquino, Hirap, yung mga presidente na yun na nangunguna sa survey hanggang sa panahon ni Pangulong Duterte ay nagwagi talaga. Ibig sabihin, yung survey ay totoo. Pero wala sa kanila nakakuha ng majority votes. Ito lamang si Marcos ang nakakuha niyan, yung record na yan. Kaya po ang ilan sa ating mga senatoriables, yung mga kandidato sa pagkapangulo tulad nila ni Ping Lacson ay nag-concede na po yun. Si Yorme Dumaguso ay nag-concede na rin po yun. Itong statement naman ni Robredo kaninang umaga ay nagpapahiwatig na parang hindi tiyak na parang nagko-concede siya, pero kung iyong isipin ay hindi pa ganap na sumuko ito. At itong si Kiko Pangilinan ay nagpahayag pa na magpatuloy pa rin daw po sila sa kanilang laban, sapagkat hindi pa naman daw po tapos ang bilangan. Yan po yung mga kababayan. At nung ating napag-aralan na 12 million votes na lang pala ang natitira, at saka sa lamang ni Marcos ngayon, ang boto niya na nakuha ngayon ay 30 million. Ang 12 million votes na natitira, hindi po mapupunta lahat kay Lini yun. Mas lamang doon yung kay Marcos. Talagang hindi na po mahabol si Marcos. Kaya di naman sa pangunahan natin sila ang mga oposisyon. Ito po masasabi ko. Mas maiging mag-concede kayo ng maayos para suportahan na rin po ninyo yung ating bagong darating na administrasyon, sapagkat ang mithiin po niyan ay unity, pagkakaisa. So yan po mga kababayan, na napakaganda yung ating resulta sa ating eleksyon. At sana po, hindi na po tayo titingin kung anumang kulay. Wala na po alisin na po natin yung mga kulay-kulay, kundi suportahan po natin itong darating na bagong administrasyon para po sa pag-usad ng ating bansa. Pansamantala mga kababayan, ay iyan lang muna ang ating sasabihin. At hanggang susunod po na video, antabayanan natin itong mga natitirang boto na hindi pa na i-report. Ay sana naway kayo ay patuloy na magsuporta sa aking channel. At ang channel nito mga kababayan ay para po sa inyo ito. At patuloy po ninyo suportahan ako. Marami pong salamat. God bless all.